Para akong kontrabida sa isang drama na sila naman ang nagsimula. Umabot kami sa punto na tuyo, bagoong isda yung ulam namin sa araw-araw. Pero wala kaming reklamo. Nabaliwala yung mga laban na naipanalo ko. Na isang tabi yung mga pinaglaban ko dahil first love never dies. Nakilala ko yung asawa ko, walang asawa at anak. Naging masaya yung pagsasama namin bilang mag-girlfriend sa loob ng 2 taon. Hanggang sa nalaman ko na may anak pala sila ng dati niyang girlfriend. 4 na taon silang nagsama and after 3 months mga anak si babae ay iniwan siya nito. Hindi na ako nagtanong pa ng higit pa doon kasi parang labas naman ako dahil mag-boyfriend pa lang kami. Hanggang sa umabot sa nagpakasal na rin kami. Habang nakatira ako sa compound kasama yung mga kamag-anak niya, unti-unti kong nalaman ng totoo. Na kung bakit sila naghiwalay ng ex-live-in niya na sa tingin ko naman ay pabor sa akin. Dahil kusang umalis ang babae at hindi naman nagparamdam hanggang ngayon. To make the long story short, nagkaroon kami ng 3 anak. Panganay ko yung babae 9 years old. Ang 2 sumunod ay lalaki na isang 4 years old at saka 1 year old. Pero nagsimula ang pagiging hindi ko mapalagay nung nagsimula mag-message sa kanya yung anak niya sa babae. Year 2024. Noon pa man ay kinakabahan na ako. Taong 2015 kasi nagsimulang hanapin ng asawa ko sa Facebook yung anak niya dun sa babae. Na parang sising-sisi siya na hindi siya naging ama sa bata. Na palagi niya yung ini-stalk sa Facebook. Pinagmamalaki niya pa nga na pogi daw yung anak niya at manapa sa kanya. Ay legal ng pamilya yung ex niya at parang yung asawa ko na lang ang hindi makamove on. Na dahil siguro sa anak niya na hindi naman naka-apelyido sa kanya. At doon na naka-apelyido sa legal na asawa. Year 2024 ay hindi ko inaasahan na nag-message sa kanya yung anak niya. And since 20 naman na daw yung bata ay may karapatan siyang malaman kung sinong totoong daddy niya. Na gusto na niyang ma-meet yung tunay niyang ama na which is asawa ko. Pinaalam sa akin ng asawa ko na magkikita raw siya at pumayag naman ako. Pero ang sabi ko wag nilang gawing regular dahil ayokong umabot sa punto na makikihati yung mga anak ko. Dahil hindi pa man nagpaparamdam yung anak niya sa una ay wala na siyang oras at atensyon sa mga anak ko. Umabot kami sa pagtatalo na habang nagtatalo kami ang sabi niya, hindi daw niya obligasyon na sabihin sa akin yung tungkol sa kanila ng ex niya. Na wala na raw akong pakialam doon dahil wala pa naman ako nung oras na yon. Ina, wala pa pala akong karapatan. Nagpakasal at nagpabuntis pa ako ng 3 beses sa ayup na yon. Nagka-pisikalan kami noon at tasampal niya ako dahil sa mga salita na hindi niya tanggap. Gaya ng nagpapakaama ka sa bata ngayon, sana noon pa nung iniwan ka nung babae yun, hinabol mo na sana. Para naging buong pamilya kayo at hindi kami nadadami ng mga anak ko sa paghahabol mo ngayon. Nilaban ko kung anong meron kami ngayon, ilang babae ang naging issue niya noon. Pero dahil may anak kami, inilaban ko, inunawa ko, tinanggap ko siya. Pero iba na yung ngayon damay na yung mga anak ko at hindi ko kaya na nakikihati yung mga anak ko sa atensyon. Hindi nga niya kayang ibigay sa mga anak ko pero kaya niyang ibigay sa anak niya dun sa babaeng yon. Patago siyang nagbibigay ng suporta financially sa bata na hindi niya sinasabi yon sa akin. Nagaling pa yon sa savings namin. Madamot ba ako na ang sakit lang kasi nung panahon na walang-wala siyang makuhang support. Sa kahit na kanino, kahit sa sarili niyang pamilya, kami lang yung meron siya. Kami lang ng anak ko ang naniniwala sa kanya. Na lahat ng meron ako binigay ko. Tapos nung meron na kami, biglang gano'n na ibibigay niya sa anak niya sa iba. Ngayon nauunawaan ko na yung mga legal na asawa sa teledrama. Para akong kontrabida sa drama na sila naman ang nagsimula. Umabot kami sa punto na tuyo, bagoong isda yung ulam namin sa araw-araw. Pero wala naman kaming reklamo. Gipit na gipit din kami ngayon. May utang kami sa bank, sa lending, sa credit card at sa mga kamag-anak. Okay lang naman kung may sobra pero hindi nga niya na ibibigay yung mga needs ng mga anak ko. Na nagbibigay pa siya doon sa anak niyang 20 years old. Napapaisip tuloy ako na kaya siguro niya ginagawa yun dahil alam niya na in the near future na mapapakinabangan niya yung bata. O baka dahil mas minahal niya yung ex niya kesa sa akin. Na nagsisisi siya na bakit hindi niya hinabol nung araw na yon na umalis yung ex niya. Napaka-selfish niya. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Kapag sinabi ko ba sa kanya yung mga bagay na to, harapin ko na lang ba yung hiwalayan ang tuloy namin? At palakihin ang mga anak ko ng walang ama. Nabali, wala yung mga labanan na ipanalo ko. Na isang tabi yung mga pinaglabanan ko dahil first love never dies. Letter sender, Hasmin. Alam mo sa simula pa lang kasi may something na. Pero yung red flag binabaliwala mo kasi. Nagpakasal ka pa, nagpatatlo ka pa. Pilit mong binubuo habang siya pilit naman niya yung sinisira. Nasa kwento mo ikaw lang yung kumakapit Kaya nasanay yan, tinotolerate mo kasi. Sanay na siyang nasasagasaan yung ego mo na ngayon ay inaani mo yung sakit ng ulo damay pati yung anak mo. Hindi mo naman siya nidiktahan kasi ngayon lang naman siya nabawi sa unang anak. Pero yung dinidihado kayo ng mga anak mo, dun lang mali. Kailangan patas yung atensyon at pagmamahal kasi pare-parehong anak niya yan Pero kung kayo yung nababahitit, ginigipit, nagsasakripisyo, na lahat ng pabor ay para sa unang anak damay pati saving. Hindi po pwedeng manahimik ka lang. Inilaban mo nga yung asawa mo noon, birado kung birado, maipanalo mo lang. Dapat same din sa anak. Kailangan ka ng anak mo ngayon. Maliliit pa yan at mas kailangan ng atensyon at suporta. At kung aasahan mo lang ay asawa mo, hindi matatapos ang kalbaryo mo. Kailangan mo ring kumilos. Yung asawa mo magaling ding dumiskarte sa buhay. Na kung kailan kaya nang lumipad ng ibon sa kaaayudahan.
bahay. Halatang makapal. Ayaw magsuporta habang maliit pa at kapag papakinabangan na sa kaaayudahan. Grabe. Kailangan mong prangkahin at harapin kung ano ba talagang status nyo. At kung iwan ka man at hindi manatili sa inyo, magpasalamat ka pa. At malaking tinik yung binunot sa'yo. Tigas ng muka.